sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos ang masaya, pagkat sa piling niya tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad ka naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Hi, Kuya Eric! Oh, hi girls. Hi, Kuya Eric. Saan ka nang galing? Oo nga, may dala pa silang pouch. Hi, ito po Kuya Eric. Galing lang po kami sa washroom at nag-toothbrush. Kumain po kasi kami kanina ng mangga at bagoong. Mabaho po sa ininga kaya kailangan po namin mag-toothbrush. Yung boys, di ba sila kumain din nun? Kumain din po. Okay naman po. Okay, check nga rin yung akin. Okay naman, di naman mabaho. Kayo talaga boys, hindi na naman kayo nag-toothbrush ano. Bagay, nung maliit pa ako pag busy ako sa paglalaro pinatatamaran ko rin ng pagtutoothbrush Pero siguro pagdating ko ng grade 6, nung nagkakaedad na, doon ko na-realize na mahalaga palang pangalagaan ng ating mga ngipin. Tulad na lang nung pinag-aralan natin nung nakaraan. Totoo po yan, Kuya Eric. Mahirap kapag masakit yung ngipin dahil sa tooth decay. Kaya sa mga tulad nyo nakakakain na at nakakagat na ng matitigas sa pagkain, kailangan ng suporta at pag-aalaga ng inyong mga ngipin. Hindi tulad ng mga sanggol pa lang na ang pagkain ay gatas. Diba? Ang sabi nga sa aklat ng unang Korinto 3:2, basahin natin. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Kaya mahalagang bata pa lang ay mabantayan na ang inyong mga ngipin. Kaya dapat po hindi kami kumakain ng makakasira sa aming ngipin. Diyan na ating verse of the day. Kuya Eric, bukod po sa pagtutoothbrush at pagkain ng gulay at prutas, may mga tips pa po ba sa pangangalaga ng aming ngipin? Ano po kaya ang mangyayari sa kalusugan namin pag di namin ito sinunod? Naku, gusto ko rin malaman yan Aalamin natin yan maya-maya lang sa pagbabalik ng KNC Show! I'm Sid Kapulni reporting news from around the world.
Children's Dental Health Month has kicked off last Saturday in North Carolina with its terrific Teeth Day event at the Poe Health Center for Health Education in Sunnybrook Road, Raleigh. The center is raising awareness about the need for better dental health for children. Kids under 18 were able to get free dental screenings with a Colgate Dental Bus. There were also various dental health-related activities. The children took part in the meeting like Marshall, the Molar, tooth book reading, and a magic show. The Poe Center also shared some dental health tips that they adapted from the American Dental Association, American Academy of Pediatric Dentistry, and New York University College of Dentistry. Until next time, I'm Sid Kapulan reporting news from around the world. Hi kids! Nahirapan akong ayusin itong cable wire ng charger ko. Ano kayang project na pwede nating gawin? Alam ko na! Ito, pero hindi ako magtutoothbrush dahil kakatapos ko lang magsipilyo. May naisip kasi akong project na pwedeng gawin at dahil wala na itong laman, pwede natin pakinabangan ito mga bata. Kung paano? Samahan niyo akong gawin ito at tsak pagkatapos natin gawin ang project natin ngayon, may magagamit na tayo para sa pagsinop nitong charger. Ito ang kailangan nating materials. Empty toothpaste tube, felt cloth, glue gun, cutter, at scissors. Makinig at manood mabuti at ihanda na ang mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, butasan ng empty toothpaste tube gamit ang scissors. Sukatin natin kung saang parte tayo maglalagay ng butas para maisara ito. Kung hindi natin kayang butasan, maaari tayo magpatulong sa mas nakatatanda sa atin. Sunod, idikit ang felt cloth gamit ang glue gun. O kids, mag-ingat sa paggamit ng glue gun ha. Magpatulong sa mas nakatatanda sa atin. Tanggalin ang takip ng toothpaste tube at saka ipasok ang itaas na bahagi ng tube sa butas na ginawa natin. At saka ilagay ang takip. Lagyan ng design ang toothpaste tube gamit ang felt cloth. Maaari na itong gamitin para sa cable wire ng charger natin. O ayan kids, nakagawa na tayo ng isang cable wire holder. Di na tayo mga problema sa pag-aayos ng mga cable wire ng charger natin. O ngayon alam nyo na, sa tuwing mauubos ang toothpaste natin, hingin na natin kay nanay ang lalagyan nito. At gumawa tayo ng ganitong project dahil maaari pa natin ito magamit sa ating headset. Paganayin ng palagi ang creativity at siguradong may kapaki-pakinabang na tayong gamit. At syempre, mula pa din sa pag-recycle. Marami pa tayong gagawing art project, kids, kaya muli tayong makita-kita kung loloobin ng Diyos. At sanayan natin ang ating kaalaman dito lang sa Kidscraft! Magandang araw po, Doc Carlos. Magandang araw din para sa iyo. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga tips sa pag-aalaga ng mga ngipin namin? Huwag natin kakalimutan ang pagtututbrush ng ating ngipin at least 3 beses maghapon. Sasabayin din natin ng konting mouthwash. Kung meron pa mga naiipang mga food debris
o mga pagkain sumingit sa pagitan ng ating mga ngipin, pwede tayong gumamit ng dental floss. Ang mga bagay na ito ay dapat natin tandaan upang ang ating ngipin ay lalong tumibay. Kung hindi po namin susundin ang mga payo ninyo, ano po ang magiging resulta nito sa kalusugan namin? Siyempre, pag di natin sinunod yan, mag-umpisa na magkaroon ng butas ang ating ngipin, tinatawag namin caries. Ang caries o butas na nangyayari sa ating mga ngipin, yan ay napupuno ng mga bakterya o microorganisms na unti-unti yan ang kumakain sa ating mga tooth surface. At pag kinain yan, hanggang eventually, maubos yung crown na tinatawag namin. At pag naubos yung crown, aabot tayo doon sa tinatawag ng pulp chamber. Pag na-expose yung pulp chamber, hanggang ito'y sumakit na. Pagdating ng araw, magkakaroon ito ng abscess. At yung abscess na de-develop sa cyst na tinatawag namin o periapical cyst. At ang periapical cyst, sinasabi namin, this is a type of tumor. Ibig sabihin, tumor sa Tagalog bukol. Meron talagang mga sakit sa ating bibig na nauwi sa cancer talaga. Kaya nga kami ngayon, ang pangarap ng Pangulo ngayon ay magtayo ng isang foundation ng Cleft Lip and Palate and Oral Cancer Foundation. Na ngayong Pebrero, ito'y mabubuksan dahil pinagagawa namin Oral Health Research Center. Ngayon, binubuhay namin yan para dito sa research center. Dito kami gagawa ng tunay na pagsasaliksik kung paano may iwasan ang isang pasyente ay magkaroon ng mga ganitong sakit. Gagawa rin kami ng statistics. Halimbawa, kung ilan na nakakaroon ng mga ganitong klaseng depekto sa ating mga pasyente. At kung ilan na rin mga pasyente na nagkakaroon ng mga oral cancer na nag-umpisa talaga sa maliit na sugat hanggang pagdating ng araw, cancer na pala na ang pasyente ay walang kaalam-alam kung bakit sila nagkakaroon ng ganitong mga bagay. Pagtutoothbrush at pagkain ng gulay at prutas ang dapat nating gawin para mapangalagaan ang ngipin natin. Salamat po sa Diyos sa mga tips na natutuhan namin ngayon. Kaya i-apply ang lahat ng yan, ha? Opo, Kuya Eric! Very good. Ngayon, punta na tayo sa ating Bible story. Natunghayan natin nung nakaraan ang tungkol sa paglilibing kay Jacob sa lupain ng Kanaan. Tinangisan nga po ni Jose at ng kanyang mga kapatid ang pagkamatay po ng kanilang tatay na si Jacob. At pati po ang mga Ehipsyo ay tumangis ng 70 araw sa pagkamatay po ni Jacob. Humingi nga ng pahintulo si Jose kay Faraon na ilibing ang kanyang tatay sa lupain ng Kanaan. At yun nga, ibinilin sa kanya, maging sa kanyang mga kapatid bago siya mamatay. At ganito naman ang sumunod na nangyari. Basahin na natin sa Aklat ng Henesis 57 hanggang 18. At umahon si Jose upang ilibing ang kanyang ama. At kasama niyang umahon ang lahat ng lingkod ni Faraon, ang mga matanda sa kanyang sangbahayan at ang lahat na matanda sa lupain ng Ehipto, at ang buong sangbahayan ni Jose at ang kanyang mga kapatid at ang sangbahayan ng kanyang ama, ang kanila lamang mga bata at ang kanilang mga kawan at ang kanilang bakahan ang iniwan nila sa lupain ng Gosen. At umahong kasama niya ang mga karo at mga nangangabayo. At yaoy naging totoong malaking pulutong. At sila'y dumating sa giikan ni Atad na nasa dako pa roon ng Hordan. At dooy na naghoy sila ng malakas at kapait-pait na panaghoy. At kanyang pinanangisan ang kanyang ama na 7 araw. At nang makita ng mga nananahan sa lupaing yaon ng mga Kananeyo ang panaghoy sa giikan ni Atad, ay kanilang sinabi, "Ito'y isang kahambal-hambal na panaghoy ng mga Ehipsyo." Kaya't ang pangalang itinawag ay Abel Mizraim. Nasa dako pa roon ng Hordan,
at ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa iniutos sa kanila, sapagkat dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Kanaan, at inilibing siya sa yungib ng Makpela na binili ni Abraham 10 ng parang na pinakaaring libingan kay Efron na Heteo sa tapat ng Mamre. At bumalik si Jose sa Ehipto, siya at ang kanyang mga kapatid, at ang lahat na umahong kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama, pagkatapos na mailibing ang kanyang ama. At nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay namatay, ay kanilang sinabi, Marahil si Jose ay napupuot sa atin at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan na ating ginawa sa kanya. at ipinasabi nila kay Jose, Iniutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganitong sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan, at ngayon ay aming isinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. at si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. At naparoon ang kanyang mga kapatid naman, at nagpatira pa sa harap niya, at kanilang sinabi, Narito kaming iyong mga lingkod. Malaking pulutong po palang sumama kay Jose nang ilibing ang kanyang tatay sa lupain ng Kanaan. At inakala po ng mga kapatid ni Jose na mapopot sa kanila si Jose pagkatapos na ilibing si Jacob. At umiyak po si Jacob nang malaman niya ang pinapasabi sa kanya ng kanyang mga kapatid. Ano po bang sumunod na ginawa ni Jose sa kanyang mga kapatid? Yan naman ang ating matutunghayan sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Kids, tandaan natin ang mga tips sa pag-aalaga ng ating mga ngipin, ha? Hindi pa huli ang lahat dahil marami sa atin ang tutubuan pa lang ng permanent teeth. Tama, maganda kung sasanayin nyo na ang tamang paraan ng pag-aalaga ng inyong mga ngipin habang bata pa kayo. Dahil ang sabi sa aklat ng unang Timoteo 4:8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ang ending nito, tayo rin ang makikinabang. Alam nyo ba na ngayong February ay National Dental Health Month? At isa sa nangunguna sa selebrasyong ito ay ang PDA o Philippine Dental Association. Alamin natin sa susunod kung ano ang PDA at kung ano ang kanilang goal. Abangan niyo yan, ha? Kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa
sa pasyalan at palaruan. Dapat ingat lang ang kasayahan, mga tawanan, mawawala sa isang iglap lang. Ang tangi naming hangad sa tuwin na ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang lambanin, sana'y ligtas ka, sana'y ligtas ka. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang lambayin, sana'y ligtas ka. Pa 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 para pa pa. Pa 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 para pa pa. Hanggang dito mga bata, sa susunod kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, noticias suave